Publica ni Jojo Sibial, You Have the Right to Remain Silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Publica ni Jojo Sibial sa Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, at magandang gabi Mindanao. Lalo na po sa 7,000, mahigit isang isla, nationwide, at lalo na po sa ating pong mga viewers, followers dyan sa ibayong dagat, ang ating pong mga babayang OFW, Overseas Filipino Workers. Mayong gabi sa tanang taga Visayas at Mindanao, Diyos maray na banggi Bicolanos, at magandang gabi dito sa Metro Manila. Lalo na po dito sa Caloocan City, ang dami yung nakatutok sa atin ngayon. Thank you so much sa inyo at sa lahat po ng Duterte True supporters, nationwide, worldwide. Magandang gabi sa inyo. Jojo Sibial ang inyong lingkod sa gabing ito para po sa aming palatuntunan
Tambalang Samuel Boyet, Anti-Camera, DDS Vlogger Japan, at ang inyong lingkod Jojo Sibial TV Pilipinas upang pong pag-usapan natin ang ibang mga istorya na mga nangyari dito sa ating bansa, maging sa ating mga kababayang OFW, ang buhay ng ating mga kababayang OFW. Ngayon, kung mayroon kayong mga katanungan, nandyan lamang ang aking partner Samuel Boyet, Anti-Camera. Siya ang kasama natin ngayong gabi. Every Saturday yan. Siya ang maging katuwang natin. Nasa bansang Japan siya. At again maraming salamat po sa dyan sa probinsya ng Palawan. Magandang gabi sa inyo at maging sa iba't ibang bansa kung saan man kayo naroroon ngayon. Okay, nasa linya na po natin ang aking pong partner upang pong pabatiin na natin ang isang magandang gabi. Magandang gabi, Samuel Boyet, Anti-Camera, partner. Magandang gabi, partner Jojo Sibial, at magandang gabi din sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa tuwing Sabado sa Hulika, partner tandem, Jojo Sibial and Samuel Boyet, Anti-Camera, at sa lahat ng aking mga kasamahan sa Duterte True Supporters, ang ating pinangga at napakabait na presidente ng ating Duterte True Supporters na si Raulito Montira, at sa lahat ng opisyal. Magandang gabi at sa lahat ng mga OFW Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, partner, bago tayo magpatuloy, aking basahin lamang itong ating mga viewers ngayong gabi. Maraming salamat kay Ma'am Philly Rial. Good evening po, Sir Jojo. Thank you so much, Ma'am Philly Rial. Nandyan na rin si Sir Terso Trangia Tunakaw, magandang gabi sa inyo. Bianca Camel, sabi ni Kerma Pendawata Batuan, kusinira ng Duterte True Supporters. Sabi ni Bianca Camel, good evening Kuya Jo, ingat kayo dyan. Thank you so much. Si Ma'am LV Astilo Carcalias, magandang gabi. Ima Marquez, magandang gabi. Ang Pangulo ng Duterte True Supporters, Agila ng Silangan, at ang aking pong kaibigan, Ma'am Emma Binalya Ruas. Good PM, sir. Ngayon lang ako nakapanood. Salamat ng marami. At ang bossing Lucio Barnayha. Ito, sabi ni Agila ng Silangan, magandang gabi, Sir Jojo Sibial at Sir Samuel Boyet, Anti-Camera. Nice tandem, sir. Thank you so much. At sabi naman ni Lucio Barnayha, ayaw ko na yan, tugtog na yan, dyan. Ako naghirap na wala ng Thank you so much. Romy Santos watching, at ito sabi ni Agila ng Silangan, magandang gabi, Sir Samuel Boyet, Anti-Camera. Terso Trangia Tunakaw, magandang gabi po sa Tambalang Jojo Sibial at Sir Samuel Boyet, Anti-Camera. Mabuhay po kayo, God bless po. Thank you. Agila ng Silangan, magandang gabi. Ma'am Liam Moreno at Efren Boy Reyes, magandang gabi ho. Bago ito si bossing viewers natin to. Good evening po. Thank you so much. At again, partner, kumusta ho kayo dyan ngayon sa bansang Japan at anong oras po sa inyo dyan? Ngayon ay alas 9 na ng gabi. Bago ako magsalita, binabati ko ng magandang gabi si Efren Boy Reyes. Yan ay isang kasamahan natin, napaka diehard supporters yan. Wow. Yan ay founder ng Bagong Pag-asa dyan sa Laguna. Thank you. Si Efren Boy Reyes ay isang napaka diehard supporters talaga ni Tatay Digong yan, at napakalaking grupo na hinahawakan yan, at ako po ay kasamahan din dyan sa Bagong Pag-asa na pinumbra. Magandang gabi sa iyo, bro Efren Boy Reyes, salamat sa iyong pagpapanood ngayon sa Hulika, ang tandem ni partner Jojo Sibial. Partner Jojo, si Efren Boy Reyes ay magalang at ginagalang ko ang kanyang pagpapanood sa atin ngayon. Napakabait na tao yan. At sikat sa kanilang lugar dyan sa Laguna. Napakabait. Talagang saludo ako dyan. Maraming salamat at nakita niya pala tayo at napanood niya tayo. Maraming salamat, bro Efren Boy Reyes. Hinahangaan ko yan. Isang idol ko rin yan. Anyway, dito sa Japan, partner Jojo, ay normal pa rin ang buhay ng mga tao dito, Pilipino, mga Japanese. Kami po ay patuloy pa rin na normal na nagtatrabaho sa mga iba-ibang Toyota company. Wala namang magulo masyado ang pagyayari dito. Dito po ay talagang
mula nung March, no, uulitin ko, mula nung March na nag-umpisa ang pandemic, itong Corona 19, ay normal ang takbo, no? Kaya lang, siyempre may pagbabago, distancing, siyempre laging mag-mask at maghugas kamay. Yun pa rin ang paalala mula nung nag-umpisa ang corona hanggang ngayon. So, ang eskwela ng mga bata ay normal, no? Pumupunta pa rin mula dito sa aking bahay. Ang aking anak ay nag-eskwela araw-araw doon sa eskwelahan. Okay. Normal. Kaya lang pagdating lang doon ay distancing lang din at hugas kamay at face mask. Yun lang ang buhay, no? Maganda naman ang buhay ng ating mga kababayan dito sa Japan o lalo na dito sa Nagoya, Japan. Okay, maraming salamat. Ito, sabi ho ni Aguila ng Silangan, si Presidente Raulito Montera. Magandang gabi din sa lahat ng DTS, Duterte True Supporters, Officers, and all members. At sabi naman ho ni Ma'am Ima Marquez, good evening po sa inyo. Gandang gabi, Sir Jojo. Shout out kay Utol at hipag ko sa Bacoor, Cavite. Thank you. God bless you po. Thank you so much sa lahat ng taga Bacoor, Cavite, ha, Ima Marquez. At ito si Jirua Chisno. Jirua, Bossing Jirua Chisno. God bless sa inyo, bro, Boyet at Kuya Jojo. Thank you so much. At malamang kakilala mo ito, ha, partner Boyet. Ito naman ho, kay Romy Santos. Yes, isang seaman yan, partner. Isang okay. seaman, isang bayaning seaman na kababayan natin. Bisaya, Cebu din yan. Mag-ingat po kayo, si Bossing. Mag-ingat po kayo, Bossing Jirua Chisno. At sabi naman ho ni R.O. Santos o Romy Santos, tunay na action man, ABC President Barangay, baby anak, Masantol, Pampanga, Honorable Hill Navarro. Magandang gabi ho sa inyo, Honorable Hill Navarro. Thank you so much. At sabi naman ho ni ating pong aking pong bagong kaibigan, kasamahan po ninyo, partner Samuel, sabi ni Efren Boy Reyes, thank you bro. At si Ginalyn Kabatingan, watching na rin. Buboy Bihinson, watching. At ito, sabi niya, good evening po, Sir Samuel, Boyet Antikamara, at sa lahat ng taga-subaybay po. Thank you so much. Ramon Bihar, watching. Bart Mahilay Tolorio Primo, magandang gabi. Patas Balita, magandang gabi, Sir. At Rodel E. Passion, Sir Jojo, happy weekend. At ang aking pumakas, ito pong ating mga Saldi sa Asusina Senior. Chairman, magandang gabi ho sa inyo. Okay, partner, dito ho sa Pilipinas ay ito nga, base po sa ating pong mga nakalap po na mga kwentuhan, no, balitaan sa araw-araw ho, hindi na ho talaga mapigilan itong Smartmatic ho sa darating ho na 2022. Malamang ho, yun pa rin ang gagamitin ho sa darating ho na election. Kaya nga po ang aking pong panawagan, maging maayos po ang lahat. Ano? At sabi ho ni Patas Balita, Sergio, galing ako Calamba, Laguna. Naligo ako sa hot spring. Mabuhay, huli ka. Thank you so much. Yun nga po, partner Boyet, Samuel Boyet Antikamara. Ulitin ko lamang ho. Bagamat marami hong nais po na yung Smartmatic, malamang ho, yun pa rin ho ang gagamitin sa darating ho na halalan 2022. Mukhang malungkot nito si Atty. Glenchong, partner Samuel Boyet. Actually, alam mo, partner, matagal na yan ipinaglalaban natin na wag na nga natin gamitin yan. Dahil nga, lagi na lang nasa peligro, lagi ang Pilipinas. Dahil alam mo, partner, kung maganda lang sana ang kanilang pagdala, no, tuwing eleksyon, o ibig sabihin, yung operation nila, na walang kapalpakan, walang masisirang makina, walang walang magic pa. Yung gano'n ibig ko sabihin. Wala tayong problema dyan eh. Kaya lang kasi, ang mga tao na mismo ang umaayaw dyan sa Smartmatic na yan. Kaya nga, minsan nag-post ako, partner Jojo. Sabi ko nga, ay naniniwala na ako talaga na may forever. Kasi, ayaw talaga ibitasis tayo. Nandiyan na yan, malapit ang eleksyon, alanganin na rin pag-uusapan sa Kongreso at sa Senado, harapin na natin yan. Ngayon, ang gagawin na lang natin, ang pananawagan natin sa ating mga kababayan, no, mayaman ka man, mahirap ka man, ordinaryong Pilipino ka man, o ano ka mang klaseng Pilipino, basta Pilipino ka, buksan natin ang ating mga isip,
Yes. Buksan natin ang ating mga puso. Ang puso ay direksyon para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang isip natin ay kailangan natin na paghandaan. At tingnan natin ng mabuti, isipin natin kung ano pa ang kanilang gagawin para makalusot itong hindi karapat-dapat ng mga kandidato na umupo sa ating bayan. No? Na walang karapatan na maging leader ng ating bansa. Walang karapatan na maging isang mayor, isang congressman, isang senador, kung ang kanilang mga sarili lang man ang kanilang iniisip. Sarili lang ang iniisip nila at gusto lang nilang magpayaman sa kanilang pamilya at gusto lang nilang proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Alam mo, partner Jojo, mga kababayan, sa Smartmatic kasi, marami na kasing nagkakaroon ng utang na loob dyan, lalo na yung mga kandidato, lalo na yung mga nakaupo. Ang utang na loob ay hindi naman basta-basta mawawala yan eh. Yes. Nandyan si kumpare, nandyan si kaibigan, nandyan si ninong. Nandyan na yan eh. Nakatatak na yan. Eh, walang hiya. Tingnan nyo ang nangyari ha. Mga kababayan, pasensya kayo. Yan ang nakikita ko lang ito. Nakikita ko ito. Ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Ngayon, ito ha, tandaan nyo, babalik ulit yung mga ibang senador, hindi naman lahat. Yung ibang senador na sila naging senador, umangat ba ang Pilipinas? Nakabili ba sila ng mga train? Nakabili ba sila ng mga bagong panggirang barko, panggirang eroplano, maraming mga kalsada na binubuksan? Partner, mawalang galang. Diba? Kita. Nakabili po sila ng train, kaso nga lang patirik-tirik ho. Nakabili ho sila, perwisyo nga lamang at patirik-tirik ho. Yun ang problema, partner eh. Kaya nga, mananawagan tayo ng mananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW, wag na po tayong magpagamit sa mga politikong pulpol. Yun. Yung mga politikong gustong bumalik sa kanilang posisyon, gustong maging senador ulit, gustong maging mayor ulit, maging gobernador, congressman ulit. Pero nung sila'y nakaupo noon, ano ba ang kanilang nagawa? Yun na lang isipin natin. Partner, Maglalabasan na ang pera. Mula ngayon, mga 3 buwan, partner. Yes, partner. Partner, interrupt muna kita. Napakarami pong messages dito. Baka maraming salamat po sa mga nag-share po ng aming palatuntunan. Please, continue sharing ho ng aming program ngayong gabi ho. Every Saturday po ito. Programang Huli Ka, tambalang Samuel Boyet Anti-Camera, DDS Vlogger Japan at ang inyong lingkod, Jojo Sibel TV, Pilipinas. Batiin ko lamang itong sinabi ho ni Ma'am Dayang Very Silan. Good evening sa iyo, Sir Samuel Boyet Anti-Camera. Sir Jojo, thank you. At sabi naman ho ni Sir Boboy B. Hinson, tuloy po ba ang barangay election? Sa pagkakaalam ko po, negative ho. At sabi naman ho ni Sir Boboy B. Hinson, tama ka po, Sir Samuel Boyet Anti-Camera. At kay Ma'am Ginaline Kabatingan naman, magandang gabi po, Sir Jojo, Sir Samuel, at sa lahat ng mga kasamahan ko sa Duterte True Supporters. At ito pa, kay Ma'am Dayang Very Silan, good evening lahat ng ka-DTS, Duterte True Supporters, at sa aming National Advisor, Sir Samuel Boyet Anti-Camera, at Ma'am Lia, at sa aming President Aguila ng Silangan, Raulito Montera, at sa lahat ng mga officers at sa lahat ng mga members, magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi po ni Jiro Chisno, dapat talaga burahin na smart nyan bro. Sam, Kuya Jojo, pesti talaga, matik na yan. Dapat talaga natin si Attorney Glinchong sa 2022, Kuya Jojo at Bro Sam. Sabi niya, at magandang gabi din ho kay Jolly Tupas, magandang gabi ho sa inyo. At si Kapitan ho, Barangay Chairman po dyan sa isahong bayan ng Pontevedra, Capiz, si Barangay Chairman Dominador Burata. Magandang gabi, watching ho sila. At ito pong aking mga kamag-anak, Lilita Blanquesa, magandang gabi ho sa inyo. Dayang Very Silan, yes, tama po kayo, Sir Sam. Pera, yang mga senador na mga ipangako nila, hindi nila matupad, kaya magising na kayo kung makaupo pa ba kayo sa susunod na eleksyon. Okay? Continue po, partner Boyet Anti-Camera.
Yes, yun na nga partner, ano? Magtulungan na lang tayo. Wala na tayong choice talaga, wala na talagang pag-asa. Milagro na lang kung talagang hindi nagagamitin sa smart. Kaso lang, ayan na, nandiyan na eh. So, magbabantay na lang tayo. Paano natin ayusin ito? Kung yung mga kandidato na hindi na karapat-dapat at hindi na dapat bumalik, wag na nating iboto. Kaya nga kasi sayang lang pera natin magsasahod sa kanila, wala naman silang gagawin. Kaya nga po, partner Boyet, Antikamara, nasa palad po natin. Nasa dulo po ng ating mga daliri kung sino po ang iboto natin at ilagay para po sa magandang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sabi nga nung karamihan po ng ating po mga viewers, ang Duterte diehard supporters, maging ang Duterte true supporters at ang iba pa pong mga organisasyon, maging yung mga party list ngayon na nakilahok na rin po sa atin, nanonood na rin sa ating pong palatuntunan, yung pong Kabayan Party List, nandyan na rin yung Cancer Party List at iba pa pong mga organisasyon, Riders Club, yung pong Fire Brigade Volunteers Nationwide, mga volunteers po natin sa iba't ibang mga probinsya, nanood sila, nakatutok po sa ating palatuntunan at natuwa sila. Dahil patuloy po tayong pinag-uusapan, bagamat sabi nga ho nila, ito pong mga pinag-uusapan natin tungkol po sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, magandang gabi sa inyo Pangulong Digong, ay hindi raw ito na napag-usapan sa iba't ibang mga sa iba't ibang mga media outlet. Sabi ko nga, tayo kasi dito ala naman kasing problema sa atin kung pag-usapan yan. Unang-una, hindi po tayo dito bayaran, Liwanagin ko lamang at wala akong sinasabi na sila'y bayaran, Ang amin lamang dito ni partner Samuel Boyet Antikamara ay para po sa kapakanan ng bansa. Ang amin pong isinusulong dito ay nais po namin i-share sa mga tao, lalo na po sa ating mga kababayang OFW, Overseas Filipino Workers, na ang programa, ang accomplishment ng Pangulo ay nais po nating iparating sa kanila. Dahil hindi po lahat ng mga naibalita maging sa social media, ay kompleto may mga kulang Kaya tayo partner Boyet Antikamara, ang pumupuno doon sa pagkukulang, dahil alam ko po may direktang kontak sa Malacanang, kaya alam mo kung ano ang mga balita roon. Yun, i-share natin sa kanila. At higit sa lahat tama yung sinabi mo kanina, ang ating mga kababayang OFW, Overseas Filipino Workers, wag na silang magpauto, wag na silang magpagamit sa mga ilan mga personalidad, maging politiko man yan o maging katulad ko. Dahil pagdating ng araw ito nga po ang aking katanungan, partner Ikaw po bilang isang OFW din na nandyan sa bansang Japan, ano ba ang nakukuha niyong tulong dito po sa mga nauna? Na sabi nga nila, ito ang mga programa. Ngayon base po sa aking pong panaliksik, halos wala na po akong alam kung ano po ang mga accomplishment o program ng mga OFW sa ibang bansa. Isang taon na lamang ang termino ng ating Pangulo. Nakita na natin ang iba't ibang mga organisasyon, parang paunti-unti na sila parang humihiwalay na po na para pag-usapan po ang OFW. Partner Samuel Boyet Antikamara. Alam mo, partner, maganda itong pag-uusapan natin ito. Lalo na itong huwag na natin sabihin na yung sinabi ni Pacman na huwag muna tayo mag-usap ng politika ngayon. Malayo pa. Sa totoo lang, siguro, pag-upo ni Duterte, mga isang taon, nagsimula na yung pamumulitika ng iba dyan Yun nga. Hindi nyo ba nakikita yun? Tapos sasabihin niya, huwag muna kayo mag-usap ng politika. Hindi. Nag-uusap na nga ngayon. Nagmi-meeting-meeting na nga ngayon yung mga grupo Sus nako. Nakikita ko nga tayong parang hindi naman politika sorry kay Pacman. Tama naman yung sinasabi niya. Tama sa kanya yon. Pero sa ating mga organizer ng tawag dito, coordinator ng politika, mga organizer ng politika, mga leader, nag-uusap-usap na ngayon. So, sinong patatakbuhin? Yung mga dilawan nga, binanata na si Presidente. Naghahanap na nga sila ng paraan. Paano nila hilain pababa para makahabol pa, makaupo pa si itong busy natin na wala namang ginagawa din. Naging busy Presidente nga ng Pilipinas, pero yun lang, puro tanggap ng sahod, walang trabaho. Yun ang problema. Ito yung paalala ko sa lahat.
ng ating mga kababayan, ng ating mga... Pag bumoto tayo ng presidente, dapat isama nyo na yung vice. Dapat manalo rin din yung vice para magpa-partner din sila. Kadalasan kasi nangyari sa ating bansa, nanalo yung presidente, yung vice niya talo. Ang nanalong vice, yung hindi kapartido niya. Kaya magkagulo ang administrasyon. Tingnan nyo yung vice natin ngayon. Mula nung umupo sa presidente, hala, sige, banat-banat doon, banat dito, paninira doon, paninira dito, para walang pinag-aralan. Hindi na lang suportahan si Pangulong Duterte. Ngayon, hindi pa ba tayo magigising yan? Tama. Kung hayaan natin ganun, anong mangyayari sa bansa natin? Ito lang, partner, ha? Pagbigyan mo ako dito, partner, ikukwento ko sa inyo ito. Sige, para okay. At least alam ng ating mga kababayan. Kahit may coronavirus tayo, kahit may pandemic tayo na problemang hinaharap sa ating bansa, hindi sana problema yan eh. Eh kung hindi tayo nagkaroon ng mga presidente na mga kawatan sa ating bansa, yung mga dumaang mga presidente, eh isa lang matino lang ng presidente natin. Ito lang si Presidente Duterte. Sinisiraan pa. Sinisiraan pa. Pero sabi, ayaw partner, lang na tayo nakapresidente. Partner, partner Boyet Antikamara, sabi ho ng sa kabila, ito pong mga dilawan, ika nga, ang kanila ho nga vice presidente ay gumagawa naman ho at nakita naman ho sa kanila ho nga report at maging ho sa kanila ho nga ginagawa. Sila naman daw ho'y gumagawa. Ang akin pong sabi ko nga, tama siguro gumagawa kasi nakikita at napanood naman natin. Pero ang tanong ho dito, bakit hindi niya kayang suportahan ang programa ho ng Pangulo para ho maging smooth ho ang takbo ho dito sa atin, sa bansa natin? Di ba? At anyway, sandali lang po at basahin lamang natin ito na partner ha. Sandali lamang. Sige, sabi ho ni Aguila ng Silangan, baka magtampo ito sa atin nanood sa atin from abroad ito. Magandang gabi sa aking anak na si Raul Mi Montera sa Saudi Arabia. Watching din siya sa inyong programa, Sir Jojo. Thank you so much. Reling Kuna, magandang gabi ho sa inyo. Liwayway si Lopez watching, sabi ho ni Ma'am Liwayway si Lopez watching from Jordan po, Sir Jojo at ang Tatay Samuel Boyet Antikamara. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Liwayway si Lopez at Sir Reling Kuna, magandang gabi sa inyo. Ang aking pong primo GC Lunas watching ho siya. Ito pa ulit, tama po, walang silbi ang Vice Presidente ng bansa. Lugaw na lugaw talaga. Yan ang sabi ho ni Ma'am Liwayway si Lopez. At diretsuhin ko na lamang ho partner Boyet Antikamara para ho dito sa iba kong ito ho, kailangan ho talagang batiin daw ito. Sabi po ng aking mga tagapanood at aking pong kaibigan na si Romy Santos, ang CCN News reporter ho ng Pampanga, ABC President Bibi Anak Masantol Pampanga, si Honorable Hil Navarro at Honorable Abonjo GP Punsalan na Mayor ho ng San Simon Pampanga. Magandang gabi ho sa inyo. Si Punong Barangay Chairman Engineer Rini Batong Bakal, magandang gabi sa inyo. Barangay Poblacion 2, Marilao, Bulacan. At yung pong board member ho ng Pangasinan, si Dr. Oming Rosario, magandang gabi sa inyo. At kay Fred Castisimo. At ang gobernador ho ng Bulacan, malamang ho, kilala nyo ito, partner Samuel Boyet. Gobernador Daniel Fernando, ang ating pong kaibigan, Bulacan ho, gobernador. Magandang gabi sa inyo. At ang batang-bata na masipag na gobernador ng Bataan, Albert Abit Garcia, magandang gabi sa inyo dyan sa Bataan. At ito ho, Rodel Scripton Dingsky, nanood siya ngayon, nandyan ho ito sa bansang Saudi Arabia, ang aking pong bossing Robbie Tolentino, watching ho siya dyan ho sa Valenzuela City at sa AXIS po ito. Maraming salamat. Okay partner, kalahating oras na ho ang nakalipas sa ating pong palatuntunan sa alas 8:29 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Okay, pagpatuloy mo. Yung sinasabi nyo na nagkaroon nga ho tayo ng Pangulo ho ngayon na si Pangulong Duterte, pero bakit ho ang dami naman hong pumupuna sa kanya? Bakit ayaw nila partner Boyet Antikamara na suportahan na lamang ho ang mga programa ho ng Pangulo kung sa tingin mo ikabubuti naman ho? Di ba? Nakita naman ho natin kung ano po ang kabutihan na ginawa ho ng ating Pangulo. Partner, kahit ilang Duterte pang ilagay natin dyan sa Pilipinas, partner, kung ganun kadumi ang ating sistema ng pamumulitika sa ating bansa, pag-upo pa lang ng Pangulo, sisiraan na kaagad yan.
Partner, yung sinabi ko kanina, partner, maganda to. Partner, hindi ba talaga maiwasan yan pagkatapos ng eleksyon, maupo yung kanilang kalaban o ano man ang tawag nila doon, kanilang katunggali, ika nga. Ba't hindi nila kayang suportahan katulad doon sa bansa ninyo at sa iba pang mga bansa na after ng eleksyon, at automatiko, taas ang kamay nila at susuporta na lamang. Parang si Donald Trump, dating Pangulo ng US at ngayon si Pangulong Biden ho. Di ba? Pagkaupo, although meron hong apila si dating Pangulong Trump, pero after nito ngayon, wala na ho kayo marinig. Tahimik na ho ang kampo ni Pangulong Donald Trump na partner. Ganon talaga, partner. Hindi kayang gawin ho yan, ganyan. Only in the Philippines lang, partner. Only in the Philippines lang yan. Yan ba, partner, ang resulta ho na napakarami ho nating mga lahi ho na halos ilan hong bansa ang sumakop o lahi ang sumakop po sa atin. Lalo na ho ito, pasintabi ho, mawalang galang ho. Huwag naman kayo magalit sa akin, itong Espanyol, itong bansang Spain na sumakop sa atin. Bagamat hindi man ako masyadong kabisado, base lamang ho ito sa aking pong nababasang istorya o history ho nung ako po nag-aral ng elementary at hanggang college ho, kasi meron akong subject ho na Philippine history, no? Nakaramihan po ng mga bansa na nasakop po ng bansang Espanya ay talaga hong hindi ho ganun ka-progresibo. Partner Samuel Boyet, Antikamara. Unlike sana kung ang bansang Japan, kung nagpapatuloy ho tayo, nagkisakop ng bansang Japan, baka ngayon number 1 ho tayo sa buong Asia, maliban ho sa bansang China or bansang Japan. Malamang siguro nandun tayo sa pangatlo or either pang-apat po sa pinaka, di ba? Partner Samuel Boyet. Tama, partner, no? Ito nga ang sabi ko kanina, partner, nilang natin na tuloy. Sige, tuloy niyo pa. Partner, kahit may pandemic sana tayo sa Pilipinas, wala naman tayo problema dyan eh. Kasi alam mo dito sa Japan, alam ng mga Pilipino dito sa Japan, kahit may corona-19 dito, kasi hindi naman lahat, buong mundo naman to eh. Sa Japan, siyempre, mayroon din. Partner, maniwala ka sa hindi, nakakagulat. Mula nung March, sabi ko nga, lahat ng tao may trabaho. Mm-hmm. Tapos kung halimbawa, alanganin kami, hindi kami makakumpleto sa isang araw, minsan, 1 week, halimbawa, Lunes hanggang Biyernes. Ang pasok namin Lunes hanggang Lunes, Martes, Miyerkules lang, yung Huwebes hindi kami makapasok, babayaran kami ng company. Wow, okay At yung kalahati, babayaran ng gobyerno. Okay. So, ibig sabihin, kumpleto pa rin yung araw namin. Tama. Ngayon, binigyan kami ng ayuda, partner, ayuda. Bawat isang tao, halimbawa, anak ko 4. Tapos ako at saka yung asawa ko, 6 kami. Binigyan kami tag 10 lapad. Something, magkano ba yun? Nasa mga 50,000 na yata bawat isa sa amin. Kulang-kulang 50,000. Lahat ng tao, partner. Lahat. Lahat ng tao, partner. Per persona ho yan. Sa buong Japan. Binigyan, walang hindi nabibigyan. Wow, galing ano? Oo. Tapos, ito pa, partner. Wala kang makikita ang mga pulis na harang-harang dyan para hulihin ka. Oops, bakit ka umalis? Wala, normal lang, partner. Ganun ba? Walang curfew? Magmamask ka. Magmamask ka. Pagpasok mo doon sa lahat ng mga tindahan dito sa Japan, nandoon na yung panghugas kamay. Tapos nakamask ka. Pero hindi ka naman pinipilit. Okay. Basta magmask ka. Ikaw na lang yung magmamask. Alam mo na yun. Ibig sabihin, ibig sabihin, partner, ma-interrupt kita. Diyan sa inyo, kapag hindi nakasuot ng mask, dito kasi pag hindi kayo nagsuot ng mask o hindi makapagsuot ng mask, face mask, huli ka, may multa pa. Yun dito sa Pilipinas. Sa inyo, partner, yun na nga ang problema, partner eh. Yun na nga ang problema eh. Lalo nating pinahirapan ang ating mga kababayan, mga Pilipinos. Masyadong OE eh. Yes. Masyadong over, masyadong yung mga nila. Simple lang naman eh. Papatupad lang natin yung protocol, kagaya dito sa Japan. Tingnan mo ha. Kaya lang, partner, ang diferensya kasi, ang Pilipinas kasi, partner, masyado tayong over population. Marami masyado ang ating mga kababayan. Overpopulated. Pero ang sa akin lang sana, kung nakikiisa lang sana tayo,
Ako, sa kakakita partner, may face shield pa. Yun nga eh. Pagkano ba yung face shield dyan, partner? Sa inyo ba Mahal, walang diba? face shield? Sa inyo walang face shield? Wala. Minsan nagpe-face shield na lang ako. Kinukopya ko na lang sa Pilipinas. Agulat nga yung hapon eh. Anong ginawa mo? Bakit ka nagpe-face shield? Ito partner ha. Pagputok ho ng ito pong quarantine protocol nung una-una pa ho ng siglo ng COVID-19 dito sa bansang Pilipinas. Nagkaroon ho kami ng ECQ, puro Q, Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community hanggang sa GCQ ngayon. Nung pinayagan ho ang riding na mayroong angkas o tandem, parang tayong dalawa, partner, tandem, ganyan. So kailangan maglagay ng barrier. Ngayon naman po, ang ginawa naman ho, hindi ko alam kung sino po nakapag-isip nito. Yung pong magsingirog, magpartner, mag-asawa, mag-sweetheart, magkapamilya, magkapatid, kapuso at kapamilya, bawal na ho mag-holding hands or mag-akbayan in public. At mayroon din ng isang UC ko ng DILG, kung kinakailangan ho, maski ho daw sa loob ng tahanan, ay magsuot ng face mask. Ganun ho sila mag-isip. Kaya nga ako ho, minsan ho, natawa na lamang ho ako. Siguro naman, tama naman siguro, dahil kung di man nila pinag-isipan yan, hindi man siguro nasabihin. Pero ito lamang ho, partner, batiin ko lamang ho ito bago tayo magpatuloy. Sir Jojo, pakibati lang po kay Kapinig, Gan, Losi, Silan, happy birthday po. Ang bumabati from Inadaya, Very Silan, and thank you po, Sir Jojo, God bless. Thank you so much, ma'am. Patugtugan ko mamaya bago magtapos so kami namin palatuntunan. Ito si Sir Joel Lacandula, isang Duterte True Supporters, ma'am Dayang, mamaya patugtugan ko yan, yes, good evening Sir Jojo at Sir Samuel Boyet Anticamara. Buti nakaabot pa ko sa live nyo. Mabuhay mga partner, God bless sa lahat ng Duterte True Supporters. Joel Ursula, watching, bossing, magandang gabi ho. Ramon Bihar, dapat palitan na natin yung mga politikong wala namang nagawa sa ating bayan. Mag-isip tayo bago bumoto para sa ating bayan. Thank you so much sa Ramon Bihar, Noy. Thank you. Tama ka dyan, sir. Sabi niya sa akin at magandang gabi din ho kay Sir Mondi Gutierrez ng Olongapo City. At ito, sabi ho ni Bossing Lucio Barnay, Boss, pandemic dito, ginawang pinagkikitaan. Marami dito nagugutom. Pinahirapan dito, gago. Dito sa Pinas, namumuno. Yan ang sinabi niya, namumuno daw. Hindi ko alam kung sino tinutukoy nila. Ito, sabi naman ni Joel Ursula, gandang gabi Sir Ludi Jojo Sibial, pa-shoutout po sa Mulawit Riders, Verifier at sa MCB Fire Rescue and Rescue Volunteers. Joel Lacandula, isa lang ang solusyon sa ating bansa. Lahat ng mga politiko, politiko na kontra sa pagbabago, ibasura na. Ito, Joel Dumalaon, Diyos maray nabanggi sa Indo. At maraming salamat. Yun nga ho, partner Boyet ho. Ito, isa ho sa mga inilabas ho ngayon. Sa darating ho na March 15, magsisimula naman ho kami sa paghigpit dito sa Metro Manila. Hindi lamang ho siguro sa Metro Manila, baka sa buong bansa na ito. Yung mataas po ang bilang ho ng nagpositibo sa COVID na naman. Medyo lumubo ho ang bilang ng nagpositibo dito sa Pilipinas. Kaya naghigpit na naman ulit sila. Sa akin pong pananaw, yung mga nagdaan hong mga panahon, naghigpit ho sila. Ibig sabihin ho ba, kulang ho yung paghigpit dito sa amin? Partner, ito sabi ho ni, magandang gabi ho kay Jik Javier, magandang gabi ho sa inyo, Bossing Jik Javier. Mondi Gutierrez, watching from Olongapo City, magandang gabi ho sa inyo, Sir Mondi Gutierrez. Partner Boyet, sabi mo nga sa akin, fish mask lamang, okay na. At mayroon hong ayuda sa inyo, bawat persona. Dito naman ho, mayroong ayuda, bawat pamilya. At ang problema lamang, yung iba hanggang ngayon, Marso na ho, partner, liwanagin ko lamang marami yung sa akin na nagmi-message pa rin ho, nagtatag sa akin, na Marso na ho. Ibig sabihin, 1 year na ho itong pandemya, hindi pa rin nila natanggap yung pangalawang ayuda. Ano ho kaya ang naging problema dito, partner? Kasi sabi ng Pangulo, bibigyan ng tulong ang lahat ng ating mga kababayan. Sino ho may problema dito? Kasi sinabi ng Pangulo, bibigyan ng tulong ang lahat ng mga karapat-dapat na tulungan, yung sinasabi ho natin nasa mga laylayan, yung pong mga mahirap sa pinakamahirap. At mayroon pong kategorya dyan kung sino bibigyan. Unlike ko sa inyo sa bansang Japan, na mayaman o mahirap, bawat isang tao, mayroong ayuda galing sa gobyerno. At pag pumasok sa trabaho, pag hindi pumasok, babayaran ng sweldo, buo pa rin. Dito naman, isa sa pinakamapalad na mga factories na nitong pandemya is yung factory ng sardinas. Dahil halos ayuda dito, bigas, sardinas, noodles.
Yun ang umiikot-ikot dito na mga ayuda. Pero ngayon malapit na naman ang March 15. Hindi ko lamang alam pag naghigpit na naman uli kasi may curfew na ang ipapatupad, pangkalahatan sa Metro Manila, 10 o'clock ng gabi hanggang 5 o'clock ng umaga. So ang haba po ng pagitan. Kaya ito una-una partner Boyet ito po bawal na ang magsing-irog, mag-asawa, magkakaibigan o magpamilya na mag-holding house o mag-akakbay sa in public, no? At isa hong UC ko ng DILG, hindi ko na muna pangalanan kasi kailangan ko ma-verify ito pero binalita na rin ito. Maski sa loob ng bahay kung kinakailangan magsuot ng face mask. Yun ang mga sinasabi nila, yun ang sinabi nila. At the same time Marso na ngayon, yung pangalawang ayuda, yung sinasabi yung second tranche ng Social Amelioration Program o SAP, hanggang ngayon marami pa rin ng mga kababayan na hindi nakatanggap. Ano ang masasabi niyo dito, partner Boyet Anticamara? Isa lang masabi ko. Ano mas? OE. Alam mo ba yung OE? Alam nyo lahat? Kayo nakikinig dyan? Alam nyo lahat? OE? alam nila. Over. Masyado. Huwag naman ganon. Ang sa akin lang ako, naniniwala ako may corona talaga. Kasi nakita ko na may kaibigan ko natamaan. Okay. Hindi natin pag-uusapan yan. Ang sa atin lang dito, yung pagpapatupad ninyo ng batas, tuparin nyo muna yung isa. Kung kaya nyo ba, halimbawa, ikaw mag-mask ka, huwag kang magpasaway. Magbigay kayo ng seminar bawat barangay. Pumunta kayo, lahat kayo mga kapitan, may mga kapitan din namang mababait. Yung mga kapitan na kayong mga kapitan na kupit ng kupit kayo sa mga ayuda, makinig nga kayo sa akin. Pasensya kayo Kap. Ito lang masabi ko. Sa lahat ng kapitan dyan sa Pilipinas, ang ating mga barangay captain, ang ating mga ginagalang, kasi importante talaga yung barangay captain natin. Sila ang nakakaalam sa community. Kasi sa kanilang mga, kung sino yung naninirahan dyan sa barangay na yan. Magpapatawag po kayo, Kap. Huwag lang po kayo, puro purba lang din kayo dyan. Dapat magpapatawag kayo ng seminar bawat purok. Mula sa purok 1 hanggang sa purok 20. Kap, makinig kayo. Una kayo sa purok 1. Okay. Lahat ng taga purok 1. Punta kayo sa barangay. Okay. Pagpunta doon, i-explain. Kailangan tayong magmask palagi. Kasi mayroon nga tayong coronavirus ngayon. Hindi yung nakikinig lang sa radyo. Hindi lang nakikinig lang sa TV. Nanonood lang sa TV. Nakikinig lang sa mga sinasabi ng DOH. Kayo mismo mga barangay captain, kayo ang magsabi sa inyong mga tao dyan sa barangay at sabihin ninyo, explain ninyo, distancing muna tayo, maghugas tayo ng kamay, mag-ano tayo ng face mask palagi. Yan kasimple lang ang ating gagawin. At hindi yung pag lumabas ng bahay, si tatay, hinuli ng pulis. Multa. Dahil walang dalang papel, ano-ano yung mga sinasabi, ang dami pa. Alam nyo, kawawa naman si tatay. Tama Tay, bakit kayo lumabas? Sabi ni tatay. Makinig ka partner Sige po. Sabi ni tatay, nagugutom na ang 3 kong anak. Bagong panganak ang asawa ko. Ano bang gagawin namin sa loob ng bahay? Wala kaming ayuda. Diyos ko! Hindi ba naisip ninyo yung mga taga-DOH kayo? Pasensya kayo Kahit magkakasangga tayo, kahit magkapareho tayong DDS, pag nakita ko kasi ang ibang tauhan ni Pangulong Duterte na katiwala ni Pangulong Duterte na hindi naman alam ni Presidente Duterte na tanga-tangahan pala yung inuutosan niya. Pakuya-kuyakoy. Huwag kayong magalit kay Samuel. Kaya ako DDS vlogger lang ako, ordinaryong Pilipino. Ako po ay nagdidepensa din ako na hindi masisira ang aking Pangulo. Yes. Kayo ang katiwala ng Pangulo, dapat kumilos kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Huwag niyo ako tawaging anti-government o anti-Duterte ako. Dahil ang ako, tinitingnan ko rin, dahil ang Pangulo natin maganda ang kanyang hangarin, partner. Yes, sir. Maganda ang kanyang sinasabi para sa tao. Ang problema lang, ang nagpapatupad, ang kanyang inutusan, partner, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Yan ang totoo. Kaya nagkalitsi-litsi, ang nagkagulo-gulo na dyan sa Pilipinas,
May nahuhuli na walang kasalanan, may nakukulong na hindi niya alam bakit siya nakulong. Pagdating niya sa kulungan, ay, hindi, nakalimutan ko lang ang Christmas ko, kulong agad ako. Diyos ko, bumili lang ako ng bigas, nilagugutom ang aking pamilya, kulong na ako. Tagahanap lang si tatay ng nakukulong. Ano yan? Yun nga. Partner, kaawa-awa ang Pilipinas natin. Ako, mahal ko ang Pilipinas. Hanga ako sa ating presidente. At ang iilang mga tauhan niya, hinahangaan ko kasi mga masisipag. Pero yung mga pulpul ng mga tauhan, hindi ko kayo hinahangaan. Pakuya-kuyakoy. Payak-kuyakoy, nabubuisit ako sa inyo. Totoo lang. Mas matindi, pasensya kayo ha. Pero ang gusto ko lang, sinasahuran namin kayo. Taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Dapat lang kami magtatanong sa inyo. Lalo ka na, Vice Presidente ng Pilipinas. May karapatan kaming magtatanong sa inyo, kaming mga taxpayer. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang trabaho mo? Ano ba ang naitulong mo sa Pilipinas? Dito kasi, ganun lang, partner. Yes po, dito kasi partner Boyet, mayroon ng isang mataas na opisyal na minsan siyang nasita na sabi nga ng isang ordinaryong mamamayan, kami po ang nagpapasahod sa inyo dahil kami po ay mga taxpayer. Sumagot naman ng isang mataas na opisyal, bakit kayo lang ba ang nagbabayad ng buwis o ng buwis? Kami din ho. Sabi nga ng ordinaryong mamamayan, opo, pare-pareho tayo nagbabayad ng buwis, dahil sa buwis, pero kayo ho, nakikinabang sa buwis namin, samantalang kami hong mga ordinaryong mamamayan na kung saan kami ang boss ninyo, hindi ho kami nakikinabang sa buwis ko na aming ibinabayad sa inyo. Kaya yun nga ang problema ho. Nitong naupo po ang Pangulo, dahil nga nakikita nila, narinig nila ang Pangulo na talagang stricto, diretso, nagmumura, galit, lahat, ay gusto din gayahin itong mga ilang appointee niya. Sabi ko nga, iwag nyo, yun ang isa sa mga, pero bago ako magpatuloy partner, dahil halos 15 minuto na lamang ho, basahin ko lamang po itong sinasabi ho ni Ma'am Kerma Pindiwata Batua. Good evening po sa inyo, Sir Jojo Sibial, Sir Samuel Boyd Anticamara. Dito sa Kuwait, kahit puno pa kotse, okay pa rin, walang bawal, kahit wala mask, okay pa rin. Lakad-lakad. Nakita mo, sabi nila. Mundi Gutierrez naman, update lang, Sir Jojo. Mount Pinatubo, alert level 1 po sa Zambales. Sabi ho ni Sir Mundi Gutierrez, Mount Pinatubo ho, nasa alert level 1 ho, sabi niya. At sabi ulit ni Sir Mundi Gutierrez, for more details, please check Feebox updates. At Ginalyn Kabatingan, tama po kayo, Sir Sam. Ito, Kerma Pindiwata Batua, dito sa Kuwait, mag-asawa, tabi-tabi pa rin, kahit dami namin, katulong okay rin, maglapit-lapit, wala bawal, wala mas, okay pa rin. Okay. Liwayway si Lopez, magandang gabi sa inyo. Dayang Virisilan, yes, tama po kayo, Sir Sam. Kuya Idol, kita, itama po yan. At ito, si Severino Santosidad, good PM po, kasamang Jojo Sibial, very nice programa mo. At batiin mo ang aking mga kaibigan ko, dyan sa Station 6, Batasan, Quezon City, sina Major Francisco Lucena, head ng SDEO. Magandang gabi sa inyo, Sir. Major Francisco Lucena at Police Lieutenant Colonel Romulos Gadauni, chief ho ng station, malamang ito, Station 6, Batasan, Quezon City, no? Siya ho ang chief ho ng Quezon City, Station 6. Mula kay John Santosidad, News Patrol Spy ng Bayan Balita Radyo Pilipino, at mabuhay po, Sir Jojo Sigal. Thank you so much. Kulang sa salita, sobra-sobra naman sa gawa. Ganito ang katangian ni ABC President Hel Navarro ng Barangay Bibi na anak, Masantol, Pampanga, tunay na serbisyo publiko. Todo, kompleto performance, wala ka nang hanapin pa. John Capin Bintoy, Sir Jojo, PM po from Danau. Good PM po from Danau City. Magandang gabi sa inyo, mga Duterte True supporters. Ginalyn Kabatingan, I support you. Thank you so much. George Blanco, sir, magandang gabi sa inyo. Watching Dayang Virisilan, ang mga kaawa-awa sa mga at mga kagaya sa mga barangay. Kumilos din kayo, tulong-tulong po din kayo. Tingnan po ninyo ang mga kapaligiran ninyo. Ito, wag naman ikulong si tatay kung bumili ng bigas, hindi na yan maganda. Ito, sinabi ho ni Ma'am Kerma Pindiwata. Okay, partner Boyet,
go ahead, tuloy nyo po ang inyong paliwanag. Yun nga sinabi ho ng ilan ho ating mga viewers from abroad, mga OFW. Doon sa kanila daw, kahit walang face mask, walang problema, walang huli. Bakit ho dito? Kaya pwede hong tama ho kayo, sinabi nyo sobra na, OE na. Alam mo partner, ang mahal nating Pangulo, maganda yung ano niya eh. Hello partner? Yes partner, nakikinig ako. Sige lang, go ahead partner. Okay. Alam mo yung ano partner, yung ginagawa ng ating Pangulo, maganda talaga. Kasi ayaw niyang lagay tayo sa alanganin. Yes. Tama. Kaya lang, siyempre, yung mga tauhan niya, kung ano ang sinabi ng Pangulo, dapat alam niyo na ang gagawin ninyo. Pag inutusan kayo na ito, tulungan niyo ang taong bayan, mga barangay, bigyan niyo ng ayuda, alam niyo nang gagawin niyo. Kailangan lahat, bigyan niyo na. Okay, bawal lalabas ng bahay. Diba? Bawal lalabas ng bahay. Makukulong kayo lahat dyan. Diyan lang muna kayo sa bahay, huwag kayo lalabas. O anong gagawin nyo? Pag hindi nyo pinapalabas yung tao, ibig sabihin, wala nang bigas yan. Wala nang mga pagkain yan. Kung may bagong anak dyan, wala nang gatas. O anong gagawin? Gagawin? Ito nga, partner hindi yung mga taga-barangay. Ito nga, partner mo. Interrupt kita saglit lang. Kanina kasi, pumunta ako sa Valenzuela, no, sa area ng Valenzuela City. Walang problema sa mayor ng Valenzuela, masipag at talagang matindi ang dedikasyon ng mayor ng Valenzuela, si Mayor Rex Gatchalian. At maging sa mga puliso sa buong Metro Manila, ako po'y saludo sa kanila. Isa lamang ho ito, dito sa aking mga nakikita ho. Maging sa mga barangay official dito, alam ko masipag at talagang nandyan sila. Hindi ho biro ang kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Pero meron po akong panawagan din sa mga kapwa ko, mga pamilya, magulang. Tama ho kayo. Kung wala hong taong mautusan para lumabas, paano nga naman itong magkapamilya? Katulad kanina, mayroon hong dalawa halos nakamotor, magkaiba ho sila ng motor, pareho magulang, magkaangkas, sa gitna ho, anak, ang tingin ko sa anak, siguro 2 taon, yung anak. Sa isa naman, ganun din ho, mga 4 o 3 taon ito, ganun ang edad. Walang face mask. Kaya siguro ginawa ito ng mag-asawa, dahil nga tama yung sinabi ho ng ilan nating mga viewers, maging kayo tama ho, baka naghahanap ho ito ng mga pambili ng, alam mo na, yung walang pagkain, di ba? Kaya nga sabi ko, kung magigpit ho tayo, dapat ho, sustentado ho ang ating mga kababayan, para ho, may patupad ng mabuti kasi, katulad yan partner, no? Katulad ng sinabi mo, maghigpit ka, bawal lumabas, ang tatay, bawal lumabas, dahil nga mayroon hong quarantine na sinasabi, quarantine protocol, paano ho kung walang pagkain? Partner Boyet. Ano gagawin ho nila? Yun na nga ang tanong. Yun na nga. Kasi, yung DOH kasi, sino yung inutosan ng Pangulo dyan, hindi kasi nila pinag-aaralan eh. Ano yung gagawin ba? Ano yung mga training na ibibigay nila sa mga taong, mga nagsisikap? Kasi ang mga frontliners partner, mga kapulisan natin, yes, kahit mga barangay, mga frontliners, mga kagawad, mga barangay police, inahangaan ko yan eh. Sila din mismo, kawawa, hindi din nila alam kung ano nung gagawin nila. Kasi nga, iba-iba ang batas. Halimbawa, sa Valenzuela, iba yung sinabi. Pagdating doon sa Taguig, iba din ang sinasabi. Yes, tama. Di ba? Dapat, ang isang salita lang, ang magsasalita lang nasyonal. Pag sinabi ng nasyonal, ito lang gagawin nyo. Lahat, yun na ang gagawin. Yan nga, hindi partner. Ako po isang mayor partner, iba yung sinasabi, iba yung patakaran niya. Yes, Yung isang mayor, iba din yung patakaran nila. Hindi tulad dito sa Japan, isa lang ang sasabihin. Lahat ng gobernador dito, partner, sinabit doon sa presidente. Ito yung sabi ng presidente, sige, ito yung gagawin ninyo. Di lahat sila, yun ang ginagawa. Lahat ng tao, lahat patas at alam ng gagawin ng lahat ng tao. Kasi isa lang yung istorya eh. Yes, At ang maganda dito sa Japan, yung balita nila sa TV, walang dagdag, walang bawas. Saktong-sakto. Ano yung sinasabi? Yun na yun, sakto lang. Tamang balita, yun ang totoo. Yes, Diyan kasi sa Pilipinas, partner, mayroong anti-Duterte na television, mayroong pro-Duterte na television, may anti-Duterte na radio station, may pro-Duterte na radio station. Masyadong magulo ang bansa natin. Kaya ako, diba? partner, Dapat,
Isa lang. Kaya nga ako, partner Boyet, no? Ako'y natuwa po sa pag-compose po nitong IETF o Interagency Task Force. Pero pagdating ho sa dulo, ipinaubaya ho nila sa mga bawat LGUs. Dapat ho, ang desisyon, tama po kayo, katulad sa bansang Japan, isa lamang ho ang namamando, lahat ho follow. Dapat ganun din ho dito sa bansa namin, bansa natin, no, sa bansang Pilipinas, na pag sinabing bawal, bawal lahat. Whether yung lugar mo ay COVID-free or mataas ang bilang ng COVID, kailangan pantay-pantay para hindi na ho mag-overlap yung iba ho. Yung katulad ng bumabiyahe ka doon, bawal doon, dito pwede. Kumbaga magulo ho eh. Ito, basahin ko lamang, partner, ha, itong sinabi ho ni Kerma Pindiwata Batua. Siguro ito yung sinasabi niya na kwento mo nga na paano hindi lalabas si tatay kung walang bigas, walang maisaing. Naturalmente lalabas si tatay kahit walang quarantine pass, maobligang lumabas. Dahil lumabas, bumili ng bigas, walang quarantine pass, kinulong. Ito po yung kanyang sinabi. Huwag naman ikulong si tatay kung bumili ng bigas, hindi na yan maganda. Yan ang sabi po ni Kerma Pindiwata Batua. Salamat po, ma'am. At ito, watching ho si Bossing Elvis William Brusula. Fred Castissimo, kudos, boss. Thank you so much. At Romy Santos, galing ng tambalan nyo, ni Boyet Samuel Parejo, sige, banatan nyo, puro pansariling kapakanan at protection lang, mga habol ng mukong na walang prinsipyong politikong yan, kung kayong mga bagayan. Yun ang sinabi ho nila. Ibig sabihin ho, naintindihan ho nila yung ating po pinag-usapan. Ito po, sabi ko nga, liwanagin lamang natin, partner, no? 4 na minuto na lamang ho ang nalalabi para mag-alas 9, bago ko ibalik po sa inyo, partner. Dito ho, sinasabi ho natin kung ano po ang gusto ng Pangulo at ang proyekto ng Pangulo. Hindi po natin sinasabi na ayaw natin sa Pangulo. Ang nais po natin dito, partners, ating tambalan ho, na malaman ho ng taong bayan, malaman ho ng kanya pong mga tauhan na tama ba itong inyong ipinagtupad? Hindi ba sa Pangulo kayo ang balik nito kapag kayo nagkamali? Di ba? Yun po, partner, ang sinasabi na dapat, ito po yung pinag-usapan ho natin tungkol po sa ganitong sitwasyon. Okay, partner Boyet, magandang gabi ho kay Benjamin Delisan, at sabi naman ni Elvis William Brusula, tama yan, idol. Tama po kayo, Sir Sam, Sir Jojo, ang dami kasing nagpa-implementar ng batas natin. Kaya ang gulo. Okay? Sige, partner Boyet, ilang minuto na lang, 4 na minuto, at tayo po ay magtatapos na natin palatuntunan. Napakaisip po ng oras. Ang dami pa nating pag-usapan. Parang kulang ang 1 oras. Sana po, sabi nitong aking may nagtekso dito, sana po, Ka Jojo, habaan nyo pa ang oras ninyo kasi ang ganda daw ng ating talakayan. Maraming thank you sa iyo. John, thank you so much sa iyo. Okay, partner Boyet, continue ka. Mayroon tayong 3 minuto pa. Okay, ako una-una, bago ako magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipinong sumusuporta sa ating programa, partner. Thank you. Yes. At siyempre, nagpapasalamat din ako sa Duterte True Supporters na nandyan kayo palagi para suportahan ang ating mahal na Pangulong Duterte, at pinapasalamatan ko rin ang ating mahal na Pangulong Duterte dahil sa kanyang sipag at tiyaga, pasensya, lahat ay nandyan na sa kanya. Si Pangulong Duterte ang para sa akin ay pinakamatalinong presidente sa ating bansa. Napakabait, lahat nasa kanya na ang katangian na gusto ko sa isang politiko na kay President Duterte na. Hinahanap natin yan. At partner, babatiin ko pala si Attorney Glenn Chong. Okay, ang aking idol. Oo, na sana suportahan natin sa Senado. Sana tatakbo, partner. Hindi pa naman kasi kami nag-usap niyan. Pero mas gusto ko si Glenn Chong para mayroong katulong ang ating mahal na presidente diyan sa Senado. Kung sino man ang susunod na endorso. Yes, matapang, partner. Napakatapang yan. Sige po, kasi yes, ito lang ang masabi ko, partner. Okay. Ito, partner, ang masabi ko sa ating mga kababayan na huwag kayong mag-alala kasi nandito naman si Jojo Sibial at ang inyong lingkod na si Samuel Boyet Anticamara, isang DDS vlogger. Ako po ay magpapatuloy sa aking pagka-DDS vlogger ng Japan. Hintay-hintay nyo lang ako na may ibabalik na. At saka, mga kababayan, itong darating na eleksyon ay sigurado nang gagamitin na ng Comelec ang Smartmatic. Sabi ko nga, kung gustuhin man ng Comelec na tanggalin ang Smartmatic, magagawa nila yan. May laging sinasabi ang aking kaibigan na si Attorney Wendell Abisado, isang sekretary ng Department of Budget Management,
28 years na kaming magkaibigan yan. Kahit kailan, hindi ako humihingi ng pabor dyan, hindi ako humihingi ng trabaho dyan. Wala akong hinihingi dyan. Pero mabait yan na sekretary sa ating bansa. Ang sinabi niya lagi, nung hiningi ko pa ang consulate extension o consulate office ng Nagoya, Japan, na ngayon ay na-approve na dahil sa tulong ng ating mahal na sekretary ng Department of Budget Management at ni Senador Bungo at sa iba pa nating mga kaibigan, no, si Penpen Libres, pinapasalamatan ko rin sila dahil sa kanilang mga tulong. Kaya kami nagkaroon na ng consulate office dito sa Nagoya, Japan. Ngayon, partner, salamat partner. At ngayon, alam mo partner, ang sinabi ng aking kaibigan, ito para sa mga taga-Comelec. Kung gustuhin, may paraan. Kung ayaw naman, maraming dahilan. Tama. Yun lang yun lagi. Di ba? Totoo lang. Kaya naman talaga eh. Kaya naman talaga nilang, wag lang muna tayong maingay masyado si Samuel at saka si Glinchong. At saka si Jojo. Maingay. Anong taong bayan? Maingay. Ayaw daw ipagamit ng smart batik. Kaya yun eh. Di ba? Uulitin ko, taga-Comelec. Kung gustuhin ninyo, may paraan yan. Maraming paraan yan. Pero kung ayaw nyo, marami kayong dahilan. Mas marami kayong dahilan. Okay. Kaya mga kababayan, huwag kayong malungkot na kami ay iksi lang ang oras namin. Pero at least, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung pinag-uusapan namin ni Jojo, partner Jojo Sibial, ito po ay nagmula sa aming mga puso. Apakalalim sa puso namin ito. Dahil nakikita ng aming mga mata ni partner Jojo ang nangyayari sa bansa natin. Nakikita na. Grabe. Sobrang inutil na talaga ang politika, ang sistema ng politika sa ating bansa. Partner, ulitin ko, magandang gabi kay Bro Efren Reyes o Efren Boy Reyes o kilalang Kuya Boy ng Laguna, Japan. Laguna, Quezon, Japan tuloy. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFW, I love you po. Mahal ko kayo. Basta OFW partner, mahal na mahal ko yan. Lalo na yung kasambahay partner. Yes. Yung mga kasambahay, nasa loob lang ng bahay. Partner, sa Saudi, sa partner, malapit sa puso ko yung mga yan. Kasi isa rin akong mahirap, sinasabi ko sa inyo. Nagkakataon lang na nakapunta ako ng Japan dahil nakapag-asawa ako at binigyan ako ng biyaya ng Diyos at maging maganda ang buhay ko. Pero hindi ko binago ang tingin ko sa aking sarili, partner. Ako po ay isang mahirap lang. Kaya galit ako sa mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Dahil alam nyo, kayong lahat, kayong mga politiko na magnanakaw, maliban na lang sa mga mababait na politiko, yung totoo. Kayong mga magnanakaw politiko, alam nyo kung bakit? Yung ginagawa niyong pagnanakaw sa pera ng ating bansa. Tulad ngayon na may coronavirus tayo, may pandemic tayo, may problema tayong inaharap ngayon. Anong nangyayari? Ang kita noon, ilang presidente partner, ang kita ng Pilipinas partner, napunta sa kanila, sa kanilang mga pamilya. Ngayon, nagkaroon tayo ng problema sa Pilipinas. Ano ang igagastos natin ngayon? Ubos. Wala tayong pera. Ubos nila, partner. Okay. Ako po si Kuya Samuel, Nagoya, Japan. Marami pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat ho. Yan ho ang tinig ho ni partner Samuel Boyet Anti-Camara, DDS Vlogger Japan. At maraming thank you again partner Boyet Anti-Camara. At sa sunod na Sabado, tayo ho yung magkasama muli upang pag-usapan naman natin ang iba't ibang mga isyu. Ngayon ho, bago ako magtapos, aking basahin lamang ho ito, Ma'am Ginalyn Kabatingan. Thank you so much sa inyo. Elvis William Brusula, thank you so much. Ginalyn Kabatingan, okay. At Dayang Virisilan, yes, tama po kayo sir. Haha. Meldrid La Viga, Baclagon Jose, magandang gabi ho sa inyo. Kapag lockdown, 8 AM to 5 PM, bawal na lumabas. 10 PM may nanganak, tapos lumabas, naghanap ng panday para sa mga anak, kukulong pa rin, pa ba, magbigay pa ng multa. Yan ang sinabi niya. Tama po kayo, Sir Sam. Kawawa na ang bansa natin. John Eric Katubig, magandang gabi sa inyo. Kabayan Party List, thank you so much sa inyo. Cancer Party List at sa lahat ng mga nakatutok ko sa inyo ngayon. Ingat po kayo lagi dyan, Sir Sam. God bless po, sabi ni Ma'am Ginalyn Kabatingan. Bago ako magtapos,
magpatugtog lamang ho ako ng birthday song doon sa aking ipinangako na nag-birthday ho ngayon. Thank you so much. Happy birthday sa inyo. Okay, maraming salamat sa lahat ng nag-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sa inyong lahat. At again, paalala lamang ho, magandang gabi ho kay Sheila May Rivera watching from Alcala, Pangasinan. Thank you so much sa inyo. Ito lamang ako masabi, stay safe ho tayo mga kapatid, kapuso, kapamilya. Pag hindi naman kailangan lumabas ng tahanan, manatili ho tayo sa loob ng tahanan. At paalala lamang, katulad ng paalala ng ating Pangulo, ng ating Presidente ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, suportahan po natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at suportahan po natin ang Duterte administration at ang lahat ho barangay official, suportahan natin ang ating po mga LGUs, mayors, suportahan natin lahat ho ng mga ng face mask, o face shield, maghugas ng kamay at observe social at physical distancing at kung kinakailangan ho, pag-aralan nyo mabuti, mag-isip-isip tayo, magpabakuna tayo para po sa ating kapakanan yan. Hanggang dito na lamang ho, isang magandang gabi sa inyo. Visayas Mindanao, daghang salamat. Diyos mabalos Bicolanos. Maraming salamat Pilipinas. Thank you world OFW. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok ngayong gabi. Sa aming palatuntunan, huli ka ni Jojo Sibial, ang tambalang Samuel Boyd, Anti-Camera, DDS Vlogger Japan at Jojo Sibial TV Pilipinas. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. God bless. To God be the highest glory. Isang magandang gabi, bayan. Magkita-kita tayo sa Luniso, sa ganitong oras pa rin at ganitong palatuntunan sa nag-iisa, tunay ho, walang kinikilingan ho. Serbisyong totoo lamang. Para tayong GMA7 ito. Hindi po tayo wala ho tayo sa Channel 7 ho. Pasintabi na ho Nabanggit ko lamang ho iyon. Maraming salamat Samuel Boyd Anti-Camera. Happy birthday, sabi ni Samuel Boyd Anti-Camera. Benjamin Dailisan, kaon po Boss Jojo. God bless. At okay, maraming salamat to at sa sunod ho, hanggang sa sunod.